magaganda at malusog na mga tanim ay nagpo-produce ng masaganang ani at malaking kita. Sundan ang tamang paraan ng pagpapalayan. From land preparation to harvest. Land preparation. Ang paghahanda sa lupang pagtataniman ay umaabot ng 3 hanggang 4 na linggo. Patubigan ang bukid upang lumambot ang lupa. Ito rin ay upang maiwasan ang pagtubo ng mga damo. Ang pagpapatubig sa bukirin ay maaaring sa pamamagitan ng sahod ulan o irrigation. Araruhin ang lupa sa pamamagitan ng hand tractor o kalabaw. Ito ay ginagawa para mabungkal ang lupa at mabaon ang mga damo at gayon din ang mga natitirang dayami ng mga palay. Isinasama ito sa lupa upang mabulok. Pagkatapos araruhin ang lupa, suyurin ang bukid ng 2 beses na may pagitang 1 linggo. Ginagawa ito upang palambutin ang lupa at upang makamit ang mas magandang texture para sa ikagaganda ng pagtubo ng palay. Pagkatapos ay pantayin ang lupa sa pamamagitan ng pamantay upang siguruhin na ang lupa ay napapatag at upang ang tubig ay pantay na nadidistribute sa buong taniman. Planting. Ang pagtatanim ay maaaring gawin sa 2 paraan. Maaaring sa paglilipat-tanim ng mga ipinunlang seedlings o sa pamamagitan ng direct seeding. Para sa direct seeding, pasibulin ang mga binhi sa pamamagitan ng paglubog ng mga binhi sa tubig sa loob ng 24 oras at i-incubate ang binhi ng karagdagang 24 oras. Pagkatapos ay isabog ang mga binhi sa lupang tataniman. Alisan ng tubig ang lupang pinagtaniman mula 0 hanggang 9 na araw pagkatapos magtanim upang tumubo ng mabuti ang mga binhi. Para naman sa transplanting, maghanda ng maliit na bahagi sa lupang tataniman para gawing punlaan. Ang paghahanda ng punlaan ay maaaring gawin ng sabay o kaya naman ay bago pa ang land preparation. Dito patutubuin ang mga seedlings ng 15 to 21 days bago ito bunutin at ilipat-tanim. Panatilihin ang tubig sa lalim na 2 to 3 centimeters upang maiwasan ang pagtigas ng lupa sa oras ng pagbunot. Bunutin ang mga punla sa pamamagitan ng paghawak ng 2 hanggang 3 seedlings malapit sa ugat at dahan-dahang hilahin. Ang mga punla ngayon ay handa na para ilipat-tanim. Ang paglilipat-tanim ay maaaring gawin ng mano-mano at itanim ito na magkahilira na may 20 by 20 cm ang pagitan at may lalim na 2.3 cm. Fertilization o pag-aabuno. Isabog ang abuno ng pantay sa lupang pinagtaniman. Ito ay nagbibigay sa tanim ng mga sustansyang kailangan sa unang yugto ng paglaki o sa panahon ng pagsusuwi. Ang late na pag-aabuno ay nagpapabagal sa paglago ng palay kaya nababawasan ang ani. Weed management. Ang pagkontrol sa mga damo ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-spray ng mga herbicides. Ito ay maaari ring gawin bago ang pagtatanim upang maiwasan ang pagtubo ng marami pang mga damo. Top dressing. Ang pagta-top dress ay ginagawa kapag ang palay ay dumating na sa kanyang panicle initiation stage. Ito ay pagsapit ng 35 to 55 days after planting, depende sa variety na ginamit. I-apply ang top dress ng pantay sa taniman. Ang top dress 17017 ay napakagandang gamitin dahil naglalaman ito ng nitrogen at potassium at may dagdag na sulfur, calcium at chlorine. Dahil sa mga nutrients na ito, ang mga tanim ay nagiging matibay laban sa mga pesteng insekto at sakit at kayang mabuhay kahit sa hindi magandang kondisyon ng panahon. Ito ay patungo sa masaganang ani. Ang pagta-top dress ng sobrang late sa mga palay ay humahantong sa pagbaba ng ani. Pest and Disease Management. Ang mga peste ay maiiwasan sa pamamagitan ng pagmumonitor ng regular sa ating palayan. Early detection of possible pests and diseases is very important upang makontrol ito bago pa lumikha ng pinsala. Kung sakaling may mga peste at sakit na nakita, kumonsulta sa mga eksperto kung paano susolusyonan ang problema. Water management.
Panatilihin ang tubig sa palayan na may lalim na 3 to 5 cm upang maiwasan ang pagtubo ng mga damo. Isang linggo bago ang inasahang pag-harvest, alisan ng tubig ang palayan kung mayroon pang natitirang mga tubig upang mapabilis at sabay-sabay na mahihinog ang mga butil ng palay at gawin na ang pag-harvest at ang post-harvest. Harvesting. Ang palay ay dapat nang anihin kapag ang 80 to 85% ng mga butil ng palay ay hinog na or golden yellow color. Maaaring gawin ang pag-harvest gamit ang karit o harvester. Ang pag-harvest sa tamang oras ay napakahalaga upang mapataas ang ani at ang kalidad ng butil. Ang pag-harvest ng wala pa sa panahon ay magreresulta sa mga butil na madaling mabasag at mahina ang milling recovery. Kung late naman masyado ang pag-harvest, ang mga butil ay mga laglag na sa lupa at magreresulta ng pagkalugi. Sundin ang tamang pamamaraan sa pagpapalayan upang tumaas ang ani at maiwasan ang pagkalugi. Ang tamang pagsasagawa ng mga pamamaraan ay laging nagdudulot ng masaganang ani at masaganang buhay sa ating mga magsasaka.